Pinagtaksilan, nilapastangan, tinapon sa kalsada habang bumubuhos ang ulan at nawawalan ng anak. 5 taong nagpanggap na mahirap si Lumi para sa pag-ibig ni Renan, ngunit kapalit ay puot at panlilinlang. Ngayong gabi, patay na ang mahinang mananahi. Magbabalik si Tala Monteverde upang bawiin ang lahat. Handa ka na bang saksihan ang pagbagsak ng mga mapang-api? Sino ang huling tatawa sa gitna ng ulan at luha? Hindi ko na kaya ang ganitong buhay, Lumi. Masyado nang masikip ang mundong ito para sa pangarap ko. Ang tinig ni Renan ay kasing lamig ng simoy ng hangin na pumapasok sa bintana ng kanilang maliit na kusina. Ang mga salitang binitawan niya ay tila mga palasong bumaon sa dibdib ni Lumi, na nooy maingat na inilalapag ang huling putahe para sa kanilang 5 anibersaryo. Ang usok mula sa mainit na ulam ay humalo sa namumuong luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinilit niyang ngumiti, kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot na baka ang hinala niya ay magkatotoo na. Dahan-dahang ibinaba ni Renan ang isang puting sobre sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng mga papel na tumama sa kahoy ay tila isang malakas na hatol na nagpatahimik sa buong silid. Walang ano-ano, ay tila nawalan ng saysay ang pagod ni Lumi sa buong araw na pananahi. Ang mga tusok ng karayom sa kanyang mga daliri na kanyang tiniis para lamang may maidagdag sa panggastos nila. At ang bawat gabing nagpuyat siya upang tapusin ang mga order na damit para lamang suportahan ang pag-aaral at pag-angat ni Renan sa kumpanya. Anong ibig mong sabihin, Renan? Anniversary natin ngayon, di ba? Nagluto ako ng paborito mo. Pabulong na wika ni Lumi, habang ang kanyang boses ay tila isang munting hiling na nanginginig sa hangin. Is this a joke? Kasi kung oo, please stop. Hindi nakakatawa. It's not a joke, Lumi. Sign the papers and let me go. Sagot ni Renan, habang ang kanyang mga mata ay umiiwas sa tingin ng asawa. I need someone who can help me stand on top, not a seamstress who smells like thread and cheap fabric all day. Look at you. Tingnan mo ang sarili mo. 5 taon na tayong kasal, pero nasaan tayo? Still in this small, stinking house. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa mukha ni Lumi. Ang hapdi ay hindi lamang nasa kanyang pisngi, kundi nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Tiniis niya ang lahat ng pang-aalipusta ng kanyang biyena na si Imelda. Ang mga araw, nakakarampot na barya na lamang ang natitira sa kanyang pitaka dahil lahat ay ibinibigay niya kay Renan para sa mga seminar at mga gamit nito sa opisina. Akala niya ay sapat na ang pag-ibig. Akala niya ay sapat na ang kanyang tahimik na pagsasakripisyo. Dahan-dahang hinawakan ni Lumi ang kanyang tiyan. Ang munting buhay na naramdaman niya sa loob ng ilang linggo ay ang tanging liwanag na nagbibigay sa kanya ng lakas sa gitna ng kadiliman. Renan, may sasabihin sana ako sa'yo, kaya ako naghanda. Buntis ako. Magkakaanak na tayo. Ito na yung pangarap natin, di ba? Sandaling natigilan ng lalaki, ngunit sa halip na yakap at saya, ang matanggap ni Lumi ay isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi nito. Isang tawa na puno ng pangungutya at kawalang puso. Buntis, ngayon pa talaga? You think a child can change my mind? Lumi, isa lang yang pabigat. At sa totoo lang, sigurado ka bang sa'kin yan? Baka naman ginagawa mo lang dahilan yan para hindi ako makaalis. Ang mundo ni Lumi ay tila gumuho sa isang kisap mata. Ang lahat ng kulay sa paligid niya ay naglaho. Naiwan siyang nakatayo sa isang abong realidad kung saan ang taong inalayan niya ng buhay ay ang siya ring kukuha nito mula sa kanya. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa gilid ng mesa ng labis na higpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga muko. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay higit na matindi kaysa sa anumang pisikal na pagdurusa. Walang salita ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mabigat na paghinga ni Lumi at ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bubong na yero.
tila nakikiramay sa isang pusong unti-unti nang nadudurog. Tumalikod si Renan at lumakad palayo. Iniwan ang mga papeles sa mesa na tila isang maruming basura. Naiwang mag-isa si Lumi sa gitna ng malamig na kusina, habang ang pagkaing inihanda niya ng may pagmamahal ay dahan-dahang nawawalan ng init. Ang bawat patak ng luha na bumabagsak sa kanyang pisngi ay tila isang paalala ng bawat pangakong napako, ng bawat pangarap na tinunaw ng kasakiman. Hanggang kailan susukatin ng luha ang halaga ng isang pag-ibig na ibinigay mo ng buo, ngunit tinanggap ng may pag-aalipusta? At sa gitna ng ganitong kawalan, meron pa nga bang puwang para sa pag-asa? O ang dilim na ito ay simula pa lamang ng isang mas mahabang gabi? Ang bawat yabag ni Imelda sa sahig na gawa sa lumang kahoy ay tila isang banta ng paparating na bagyo, mas mabigat at mas madilim kaysa sa ulan na namimintana sa labas. Hindi pa man siya nakakalapit, ay ramdam na ni Lumi ang talim ng kanyang titig, isang klase ng tingin na tila humihiwa sa kanyang pagkatao at nag-iiwan ng malalim na sugat. Sa likod ni Renan, tumayo ang matanda na may suot na mapangaping na bangiti. Ang kanyang mga kamay ay nakahalukip-kip na tila isang hukom na handang magbaba ng huling sentensya. Huwag mo nang sayangin ang laway mo, Renan. Alam naman nating lahat na ang isang linta ay hindi basta-basta bumibitaw hanggat hindi inasisimot ang bawat patak ng dugo sa kanyang biktima. Ang boses ni Imelda ay gumaralgal sa galit na may halong pangkukutya. Bawat pantig ay tila lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin ng maliit na kusina. Tumingin siya kay Lumi, mula ulo hanggang paa. Isang mapait na pagpuna sa suot nitong bestida. Isang simpleng damit na niregalo ni Renan noong unang taon ng kanilang pagsasama. At ang lakas ng loob mong magsuot niyan sa harap namin pagkatapos mong ipakita ang tunay mong kulay. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang ginagawa mong panlilinlang sa loob ng pamamahay na ito? Walang ano-ano ay inilabas ni Imelda ang isang maliit na kahon ng alahas mula sa kanyang bulsa at marahas na inihagis ito sa ibabaw ng lamesa sa tabi ng mga papeles ng diborsyo. Ang tunog ng pagtama ng kahon sa kahoy ay tila isang pagsabog sa pandinig ni Lumi. Mula sa loob nito ay lumabas ang isang kwintas na ginto, ang hiyas na pagmamay-ari ni Imelda na matagal na raw nawawala. Nahanap ko yan sa ilalim ng unan mo, Lumi. Hindi lang pala pera ng anak ko ang kinukuha mo, pati ang mga alaala ng pamilyang ito ay ninanakaw mo na rin. Paninisi ng matanda habang ang kanyang muka ay namumula sa kunwaring pighati. Wala kang utang na loob. Pinatuloy ka namin dito kahit wala kang pinagmulan, kahit isa kang hamak na mananahi, pero ito ang isusukli mo sa amin. Hindi totoo yan, Nanay Imelda. Hindi ko magagawang magnakaw sa inyo. Alam niyo pong wala akong ibang hinangad kundi ang pagsilbihan kayo. Ang tinig ni Lumi ay halos hindi na lumabas sa kanyang lalamunan dahil sa tindi ng panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap ng kahit anong bakas ng pagtatanggol mula sa kanyang asawa. Ngunit si Renan ay nanatiling nakatayo ng tuwid, malamig ang ekspresyon at tila isang estranghero na walang pakialam kung paano niluluray ang dangal ng kanyang asawa. Tama na ang pag-arte, Lumi. Hubarin mo ang damit na yan, utos ni Imelda. Ang boses ay punong-puno ng awtoridad at pagkamuhi. Wala kang karapatang magsuot ng kahit anong bagay na binili ng anak ko gamit ang kanyang pawis at dugo. Hubarin mo yan ngayon din at lumayas ka sa bahay na ito bago ko patawagin ang mga pulis. Ang bawat hibla ng tela sa katawan ni Lumi ay tila naging kasing bigat ng bakal. Ang kahihiyang nararamdaman niya ay higit pa sa pisikal na kahubaran. Ito ay ang paghubad sa kanyang huling pag-asa na ang pamilyang ito ay may natitira pang katiting na pagkatao. Dahan-dahan, sa ilalim ng mapanghusgang mga mata ni Imelda at sa kawalang kibo ni Renan, sinimulan ni Lumi na kalasin ang mga butones ng kanyang bestida. Ang kanyang mga luha ay walang tigil na bumabagsak.
Mainit na dumadaloy sa kanyang pisngi bago tuluyang sumama sa malamig na hangin ng silid. Nang maiwan siyang nakasuot na lamang ng manipis na pambahay, kinuha ni Imelda ang damit at marahas itong itinapon sa basurahan. Pagkatapos ay hinawakan niya si Lumi sa braso. Ang mga kuko ng matanda ay bumaon sa balat ng babae habang pilit itong kinaladkad patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay patungo sa sarili niyang kamatayan. Pagbukas ng pinto, ang malakas na bugso ng hangin at ulan ay agad na dumampi sa balat ni Lumi. Tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Marahas siyang itinulak ni Imelda palabas, dahilan upang mawalan siya ng balanse at mapaluhod sa basang lupa ng kanilang bakuran. Ang tunog ng pintong marahas na isinara at ang pag-ikot ng kandado ay ang huling bagay na narinig niya mula sa loob ng tahanang minsan niyang tinawag na langit. Ngunit naging impyerno pala sa dulo. Nakatayo si Lumi sa gitna ng dilim. Ang ulan ay tila walang hanggang pag-iyak ng langit na bumabalot sa kanyang nanlalamig na katawan. Sa kabila ng pader, narinig niya ang muling pagtawa ni Imelda, isang tunog na puno ng tagumpay at kasamaan. Napahawak si Lumi sa kanyang tiyan, pilit na pinoprotektahan ang munting buhay sa loob, habang ang kanyang puso ay unti-unti nang nagiging kasing lamig ng gabi. Paano mo haharapin ang bukas kung ang tanging liwanag na pinanghahawakan mo ay kinuha na sa iyo ng mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong buhay? At sa gitna ng unos na ito, mayroon pa nga bang lakas na natitira para sa isang pusong wala ng ibang nararamdaman kundi ang hapdi ng pagtataksil? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa mukha ni Lumi ay tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Malamig at walang pakialam sa hapdi ng kanyang damdamin. Pilit siyang bumangon mula sa pagkakasubsob sa basang lupa. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa putik habang pilit na inaabot ang pinto ng kanilang tahanan. Sa huling pagkakataon, nais niyang magmakaawa, hindi para sa sarili, kundi para sa munting buhay na kanyang dinadala. Nanay Imelda, pakiusap po. Kahit sa labas na lang po ako, huwag niyo lang po akong itaboy sa gitna ng ganitong bagyo. Maawa po kayo sa magiging apo niyo. Ang tinig ni Lumi ay halos lamunin ng dagundong ng kulog sa kalangitan. Muling bumukas ang pinto, ngunit hindi pagkalinga ang sumalubong sa kanya. Lumabas si Imelda na may hawak na payong. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng purong pagkamuhi. Hindi siya tumitigil sa pag-alipusta. Apo, ang lakas ng loob mong gamitin ang batang yan para manatili dito. Wala akong pakialam sa dinadala mo, Lumi. Malamang ay gawa-gawa mo lang yan para kaawaan ka. Sa isang marahas na pagkilos, itinulak ni Imelda ang balikat ni Lumi habang ang huli ay pilit na kumakapit sa pasamano ng hagdan. Dahil sa dulas ng semento at sa tindi ng puwersa, nawalan ng balanse si Lumi. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng pasandal. Tumama ang kanyang likod at balakang sa bawat baitang ng matigas na hagdan bago tuluyang humandusay sa ibaba. Ang pagtama ng kanyang katawan sa semento ay lumikha ng isang tunog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Isang sakit na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Nanatiling nakahiga si Lumi. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Doon, sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang isang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang mga hita, humahalo sa malamig na tubig ulan at putik sa semento. Ang matingkad na pula ng kanyang dugo ay tila isang mapait na paalala ng buhay na unti-unti nang kumakawala sa kanya. Pinilit niyang iangat ang kanyang kamay upang haplusin ang kanyang tiyan, ngunit ang kanyang lakas ay tila isang kandilang unti-unti nang nauubos ang ningas. Anak, huwag mo akong iwan. Bulong niya bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay. Isang matinding liwanag ng headlights mula sa isang sasakyan ang tumama sa kanyang duguang katawan. Si Dr. Mateo na nooy pauwi na mula sa kanyang shift sa ospital
ay mabilis na lumabas nang makita ang babaeng nakahandusay sa kalsada. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumilos, binuhat ang nanlalamig na katawan ni Lumi at isinakay sa kanyang sasakyan habang ang mga mata ni Imelda mula sa bintana ay nanatiling walang kibo, tila nanonood lamang ng isang palabas na walang halaga. Nang muling imulat ni Lumi ang kanyang mga mata, ang puting kisame ng ospital at ang amoy ng gamot ang bumati sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanyang hininga. Pumasok si Mateo. Ang kanyang muka ay bakas ang lungkot at habag. Hindi na kailangan pang magsalita ng doktor. Ang paraan ng kanyang pagyuko at ang buntong hiningang kumawala sa kanyang mga labi ay sapat na upang malaman ni Lumi ang katotohanan. I'm so sorry, Lumi. Ginawa namin ang lahat, pero masyadong matindi ang pagbagsak mo. Wala na ang bata. Malambot na wika ni Mateo, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang pumatong sa balikat ng babae. Walang sigaw na lumabas sa mga labi ni Lumi. Walang humagulgol. Ang tanging naririnig sa silid ay ang mahinang tunog ng makinang sumusukat sa tibok ng kanyang puso. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang bagay na tuluyan ng namatay. Ang Lumi na mapagtiis. Ang Lumi na naniwala sa pag-ibig. At ang Lumi na hinayaang tapakan ang kanyang dangal. Dahan-dahan niyang itinuon ang kanyang paningin sa bintana, kung saan ang araw ay nagsisimula nang sumikat pagkatapos ng bagyo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lambot at pag-asa, ay naging kasing tigas na ng brilyante. Ang munting mananahi ay wala na. Sa kanyang lugar ay bumangon ang isang babaeng may pusong gawa sa apoy at yelo. Salamat, Doc. Ang boses ni Lumi ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, direkta, at puno ng awtoridad na hindi pa niya naipakita kailanman. Salamat sa pagliligtas sa akin. Ngunit simula ngayong araw, kalimutan niyo na ang pangalang Lumi dahil ang babaeng iyon ay namatay na kasama ng kanyang anak sa gitna ng ulan. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Ang mga palad na dati ay puno ng kalyo sa pananahi at ngayon ay handa ng humawak ng kapangyarihan. Ako si Tala Monteverde at ang bawat patak ng dugo na nawala sa akin ay babayaran nila ng higit pa sa kanilang buhay. Paanong ang isang pusong nawalan ng lahat ay makakahanap pa ng lakas upang muling bumangon? At sa pagbabalik ni Tala, ang katarungan ba ay magdadala ng kapayapaan o lalo lamang itong maglalagay ng lamat sa isang kaluluwang matagal nang naging biktima ng kadiliman? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang mahabang panaginip na puno ng pagdurusa at muling pagkabuhay. Sa loob ng marangyang opisina ng Monteverde Group, sa gitna ng Makati, ang bawat piraso ng waveless ay nagtataglay ng talim at kinang na sumasalamin sa bagong pagkatao ng babaeng nakaupo sa likod ng malaking lamesang gawa sa mahogany. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak ang pumalit sa dating amoy ng murang sinulid at pagod na pawis na naging bahagi ng buhay ni Lumi. Ang marahang pagtama ng kanyang suot na mamahaling takong sa makintab na sahig ay lumikha ng isang ritmo ng kapangyarihan sa loob ng tahimik na silid. Inayos ni Tala ang kanyang suot na itim na blazer. Ang bawat haplos niya sa tela ay puno ng kumpiyansa. Wala na ang mga kalyo sa kanyang mga daliri mula sa pananahi. Ang tanging naroon na lamang ay ang kinang ng isang brilyanteng singsing na simbolo ng kanyang hindi matatawarang yaman at katayuan. Chairman Tala, narito na po ang mga huling ulat para sa Seaside Town Development Project. Ang boses ng kanyang sekretarya ay puno ng paggalang habang inilalapag ang isang asul na folder sa kanyang harapan. Binuklat ni Tala ang folder, ang mga larawan ng baybayin kung saan siya dating naging hamak na mananahi ay muling bumati sa kanya. Doon, sa maliit na bayang iyon, itinapon ang kanyang dangal at kinuha ang buhay ng kanyang anak. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
habang tinitignan ang pangalan ng kumpanyang katuwang nila sa proyekto Rivera Construction, ang kumpanyang pinamumunuan na ngayon ni Renan gamit ang perang ninakaw nito sa kanyang kaban noong sila ay kasal pa. Everything is ready, Chairman. Hinihintay na lamang nila ang inyong pagdating para sa opisyal na paglulunsad ng proyekto sa susunod na linggo, dagdag ng sekretarya. Very good. Siguraduhin mong walang magiging aberya. I want this launch to be perfect. Gusto kong makita nila kung sino ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng kanilang mga pangarap. Ang boses ni Tala ay kasing lamig ng bakal. Walang bakas ng emosyong dati ay nagpapahina sa kakanya. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng init ng araw ng Maynila. Isinakay siya ng kanyang driver sa isang marangyang itim na sasakyan na tila isang anino na humahati sa kalsada. Habang bumibiyahe patungo sa probinsya, tila bumabalik sa kanyang gunita ang bawat hapdi at luha. Ngunit sa tuwing mararamdaman niya ang kirot sa kanyang puso, hinahawakan niya ang isang maliit na kwintas na may pendant na bituin, ang huling alaala ng kanyang tunay na pagkakakilanlan na itinago niya sa loob ng 5 taon. Pagdating sa pamilyar na bayan, dumaan ang kanyang sasakyan sa tapat ng palengke. Nakita niya si Aling Nena, ang matandang tindera na dati ay nagbibigay sa kanya ng libreng gulay noong siya ay wala pang makain. Ang matanda ay tila mas lalong tumanda. Ang mga balikat ay nakayuko na sa bigat ng daladalang paninda. Pinatigil ni Tala ang sasakyan sa malayo. Inutusan niya ang kanyang tauhan na bilhin ang lahat ng tinda ni Aling Nena at bigyan ito ng sobrang pera. Ngunit may isang mahigpit na bilhin. Huwag sasabihin kung kanino galing. The kindness you showed Lumi will not be forgotten, Aling Nena. But the world needs to know that Lumi is gone. Bulong ni Tala sa kanyang sarili habang nakatingin sa labas ng bintana. Bago tuluyang makarating sa tutuluyang hotel, isang malaking billboard sa gilid ng kalsada ang kumuha ng kanyang atensyon. Doon, sa isang makulay na anunsyo, ay nakapaskil ang mukha ni Renan at ng isang magandang babae na si Calixta. Nakangiti sila. Tila isang perpektong mag-asawa na may hawak na tropeyo ng tagumpay. The Power Couple of Rivera Construction, ang nakasulat sa ibaba ng kanilang mga pangalan. Nanigas ang panga ni Tala sa kanyang nakita. Ang mukha ng lalaking pumatay sa kanyang anak at ang babaeng naging mitya ng kanyang paghihirap ay tila nangungutya sa kanya sa gitna ng daan. Isang matinding galit ang muling nag-alab sa kanyang dibdib, ngunit sa halip na luha, ang lumabas sa kanyang mga mata ay ang determinasyon ng isang mandaragit. Dahan-dahang hinubad ni Tala ang kanyang sunglasses. Inilalantad ang mga matang dati ay puno ng lambot, ngunit ngayon ay puno na ng plano. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghuhudyat ng digmaan. The show is about to begin, Renan. Enjoy your throne for now. Dahil sa oras na tumapak ako sa entablado, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa inyo kahit ang inyong mga pangalan. Ang kanyang bulong ay tila isang sumpa na dinala ng hangin patungo sa direksyon ng billboard. Gaano kalayo ang kayang lakbayin ng isang pusong puno ng galit bago nito tuluyang malimutan ang lasa ng pag-ibig? At sa muling pagkikita ni Natala at Renan, sapat na nga ba ang yaman at kapangyarihan upang takpan ang mga peklat ng nakaraan na tila muling bumubukas sa bawat hakbang ni Tala Monteverde? Ang marangyang bulwagan ng pinakasikat na hotel sa bayan ay nagniningning sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier na tila mga bituing bumaba sa lupa. Ang bawat sulok ay puno ng bango ng mga sariwang bulaklak at ang mahinang himig ng mga biyulin na tila isang banayad na haplos sa pandinig ng mga panauhin. Sa gitna ng karamihan, naroon sina Renan at Calixta, nakasuot ng kanilang pinakamagara at pinakamahal na mga damit, habang si Imelda ay abala sa pagyayabang sa kanyang mga kakilala tungkol sa bagong tagumpay ng kanyang anak. Ang bawat pagtama ng mga basong kristal at ang banayad na alingawngaw ng mga tawanan ay nagpapakita ng isang mundong puno ng yaman at pretensyon.
Ngunit ang kumpiyansa ni na Renan ay biglang nayanig ng ang malalaking pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang lahat ng ingay ay tila hinigop ng isang biglaang katahimikan nang pumasok ang isang babaeng balot ng ginto at misteryo. Ang bawat hakbang ni Tala sa gitna ng silid ay tila isang pag-angkin sa bawat pulgada ng sahig na kanyang tinatapakan. Ang kanyang gown na kulay ginto ay kumikinang sa bawat galaw, tila isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong unos. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na may ganda at talim na hindi kayang balewalain. Sa kanyang tabi, ang kanyang mga tauhan ay nakasunod ng may katapatan, ngunit ang lahat ng mata ay nakatuon lamang sa kanya. Narito na ang chairman ng Monteverde Group. Ang bulong na mabilis na kumalat sa buong bulwagan ay tila isang hanging nagpapatindig ng balahibo. Sa kabilang dako, ang baso ng wine na hawak ni Imelda ay bahagyang nanginig. Sapat na upang ang likido sa loob nito ay lumikha ng maliliit na alon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang hininga ay tila nabara sa kanyang lalamunan. Renan, tignan mo, bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Ang babaeng yon. Bakit kamukhang-kamukha niya si Lumi? Maging si Renan ay tila estatwa na hindi makagalaw. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kaba na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang bawat anggulo ng mukha ng babaeng papalapit ay pamilyar. Ngunit ang aura nito ay malayo sa babaeng kanyang itinapon sa kalsada 1 taon na ang nakalilipas. Ang Lumi na kilala niya ay laging nakayuko at takot. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Tila binabasa ang bawat kasalanang nakatago sa kanyang kaluluwa. Chairman Tala, isang karangalan na makaharap kayo. Ang boses ni Renan ay nanginginig ng bahagya habang pilit niyang pinapanatili ang kanyang dignidad bilang presidente ng Rivera Construction. Dahan-dahang lumapit si Tala. Ang bawat segundo ng kanyang paglalakad ay tila 1 taon ng pagdurusa para kay Renan. Nang magkatapat na sila, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Inilahad niya ang kanyang kamay. Ang mga daliri niya ay tila yelo ng madampi sa mainit at pawisang palad ni Renan. Nice to meet you, Mr. Rivera. Ang boses ni Tala ay malambing ngunit may hatid na panganib, tila isang pelus na may nakatagong patalim sa loob. Matagal ko nang inaabangan ang pagkakataong ito. Balita ko, napakalaki ng naitulong nyo sa paglago ng proyektong ito gamit ang inyong kakaibang mga pamamaraan. Hindi nakapagsalita si Renan. Ang lamig ng kamay ni Tala ay tila gumagapang paakyat sa kanyang braso patungo sa kanyang puso. Sa likuran niya si Imelda ay pilit na nagtatago sa likod ni Calixta. Hindi makatingin ng diretso sa babaeng tila isang multo mula sa nakaraan. Si Calixta naman, bagaman may pag-aalinlangan, ay pilit na nagtaas ng noo. Sinusubukang pantayan ang presensya ni Tala, ngunit bigo siyang gawin ito. I hope our partnership will be unforgettable, Mr. Rivera, dagdag ni Tala, habang dahan-dahang binibitawan ang kamay ni Renan. Dahil sa proyektong ito, maraming bagay ang mabubunyag at maraming utang ang kailangang bayaran. Tumalikod si Tala at naglakad patungo sa entablado. Iniwan ang mag-anak na Rivera na tila mga basang sisiw sa gitna ng karangalan. Ang bawat mata sa bulwagan ay nakasunod sa kanya, ngunit ang titig ni Tala ay nanatiling nakatutok sa hinaharap. Isang hinaharap kung saan ang bawat luhang pumatak sa ulan ay magiging mitya ng pagguho ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Paano mo tatakasan ang isang multo na hindi mo alam kung buhay o patay? At sa pagsisimula ng pakikipagsapalaran ni Tala sa gitna ng mga kaaway,
Sapat na nga ba ang takot na nakikita niya sa kanilang mga mata? O ito ay simula pa lamang ng isang mas masakit na paghihiganti na hindi nila kailanman inasahan? Ang bawat titik sa kontratang nakalatag sa ibabaw ng lamesa ay tila mga maliliit na kawil na naghihintay lamang ng mabibiktima. Sa loob ng opisina ni Renan, ang hanging umiikot mula sa aircon ay hindi sapat upang pawiin ang init ng kasakimang nag-aalab sa mga mata ni Imelda habang tinititigan ang mga numerong nakasulat sa bawat pahina. Ang bawat zero sa dulo ng halagang nakasaad ay tila isang matamis na kanta na bumubulag sa kanilang katuwiran, isang pangakong magdadala sa kanila sa tuktok ng kapangyarihan na matagal na nilang pinangarap. Mr. Rivera, hindi ko ibinibigay ang ganitong oportunidad sa kahit sino. Ang boses ni Tala ay malumanay, tila isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang humuhukay sa pundasyon ng isang gusali. Ang proyektong ito ay mangangailangan ng lahat ng inyong kakayahan at syempre, ng inyong buong tiwala. Kailangan nating pagsamahin ang lahat ng ating assets para masiguro ang tagumpay ng Seaside Expansion. Bakas ang pag-aalinlangan sa mukha ni Renan, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang tumatapik sa gilid ng kanyang upuan habang iniisip ang bawat panganib. Chairman, napakalaking halaga nito. Halos lahat ng pag-aari ng Rivera Construction ay kailangang maging collateral. Hindi ba masyadong mabilis ang lahat? Bago pa man makasagot si Tala, mabilis na sumingit si Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na may halong pananabik habang nakatingin sa kanyang anak. Renan, huwag kang mahina ang loob. Ito na ang pagkakataon nating maging tunay na bilyonaryo. Gusto mo bang manatili na lang tayong nakadepende sa maliliit na kontrata habang ang iba ay lumalampas na sa atin? Chairman Tala is offering us the key to the kingdom. Don't be a coward. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala nang marinig ang mga salita ni Imelda. Alam niya ang bawat pasikot-sikot ng isipan ng matanda. Alam niya na ang pagiging matapobre nito ay nagmumula sa isang malalim na insecurity na tanging pera lamang ang nakakapagpatahimik. Ang kasakiman ni Imelda ang magiging mitya ng sarili itong pagkasunog. Take your time, Mr. Rivera. Muling wika ni Tala habang dahan-dahan niyang itinatayo ang kanyang sarili mula sa marangyang silya. I will leave the papers here. You have until tomorrow to decide. Pero tandaan niyo, sa mundo ng negosyo, ang pagkakataon ay hindi naghihintay sa mga nag-aalinlangan. Nang makalabas si Tala, nagtungo siya sa kanyang sariling suite sa itaas na palapag ng hotel. Doon, sa gitna ng katahimikan at karangyaan, inutusan niya ang kanyang tauhan na buksan ang screen na nakakabit sa mga nakatagong kamera sa opisina ni Renan. Pinanood niya ang dalawa habang nag-aaway at nagtutulakan tungkol sa pirmahan, tila mga asong nag-aagawan sa isang butong may lason. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng bintana. Hawak ang isang luma at bahagyang may lamat na tasa ng tsa. Ito ang tasang iniregalo sa kanya ni Aling Nena noong siya ay silumi pa, ang tanging bagay na naisalba niya mula sa kanyang nakaraan. Ang hapdi ng mainit na tsaa sa kanyang mga labi ay tila isang paalala ng bawat luhang pumatak sa basang lupa ng kanilang bakuran. Sa screen, nakita niya ang dahan-dahang pagkuha ni Renan ng pluma. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang papalapit ang dulo nito sa linyang kailangang lagdaan. Pirmahan mo na, Renan, para ito sa kinabukasan natin. Ang boses ni Imelda ay naririnig pa rin ni Tala sa pamamagitan ng speaker, puno ng pilit na pag-uudyok. Huminga ng malalim si Renan. Pilit na nilulunok ang huling bakas ng kanyang pag-iingat. Ang bawat kilos ng kanyang kamay habang iginiguhit ang kanyang lagda sa ibabaw ng papel ay tila isang selyo ng kanyang sariling kapahamakan. Hindi niya alam na sa bawat pag-ikot ng tinta, unti-unti niyang isinusuko ang lahat ng kanyang pinaghirapan
at ang lahat ng kanyang ninakaw, pabalik sa babaeng kanyang minaliit. Nang matapos ang huling pahina, binitawan ni Renan ang pluma na tila ba ito ay napakabigat. Isang buntong hininga ng tagumpay ang kumawala kay Imelda, habang si Tala naman ay dahan-dahang itinaas ang kanyang lumang tasa, tila nag-aalay ng isang toast sa hangin para sa isang tagumpay na malapit nang matapos. Signed and delivered, Renan. Bulong ni Tala sa madilim na silid. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa kinang ng mga ilaw sa labas ng bintana. Salamat sa pagtulong sa akin na hukayin ang sarili mong libingan. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa labas ng kanyang suite. Si Dr. Mateo na may dalang mga dokumentong hindi inaasahan ni Tala ay nakatayo doon nang may seryosong mukha. Ano ang dala ng doktor na tila laging sumusulpot sa tuwing akala ni Tala ay hawak na niya ang lahat ng baraha? At sapat na nga ba ang pirma ni Renan upang mapawi ang galit na matagal nang nanahan sa puso ni Tala Monteverde? Ang bawat sulok ng marangyang bahay ng mga Rivera ay tila nababalot na ng isang makapal na ulap ng tensyon, mas madilim at mas mabigat kaysa sa mga aninong nalilikha ng mga mamahaling muebles sa paligid. Ang katahimikan sa loob ng silid-kainan ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, bagkus ito ay isang babala ng isang paparating na pagsabog. Sa kabila ng kinang ng mga kristal na baso at pilak na kubyertos, ang bawat tingin ni Calixta at Imelda sa isa't isa ay tila mga kidlat na nagtatagisan sa gitna ng kadiliman. Renan, hindi mo ba napapansin? Masyado ka nang lunod sa mga meeting na yan kasama ang chairman na yan. Ang boses ni Calixta ay matalim, puno ng pait, na hindi na niya kayang itago habang nilalaro ang pagkain sa kanyang plato. Every day, puro chairman Tala ang naririnig ko. You're losing focus on us, on our business. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Renan, ang kanyang isip ay tila nakakulong pa rin sa bawat salitang binitawan ni Tala sa huli nilang paghaharap. Business ito, Calixta. Don't make it personal. Alam mo kung gaano kalaki ang nakataya rito. If we succeed, we'll be untouchable. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Imelda, habang dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang suot na bagong brooch, isang dambuhalang brilyante na dumating sa pintuan ng kanilang bahay kaninang umaga. Ang brooch ay walang nakalagay na pangalan ng nagpadala, tanging isang maliit na card na may nakasulat na, "Para sa isang babaeng may tunay na dangal at ganda." Hayaan mo siya, Renan. At least may nakaka-appreciate ng class sa pamilyang ito. Ani Imelda, habang hinahaplos ang hiyas, ang kanyang mga mata ay nanunukso kay Calixta. Hindi gaya ng iba na puro reklamo lang ang alam. Itong regalo na ito, sigurado akong galing ito sa isang taong marunong kumilala sa tunay na reyna ng bahay na ito. That brooch? You think it's from a friend? Mom, baka galing yan kay Tala para bilhin ang loob mo. Sigaw ni Calixta. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at selos. And you, Renan, you're so blind. Hindi mo ba nakikita? She looks exactly like Lumi. Hindi ka ba kinikilabutan? Ang pagbanggit sa pangalan ni Lumi ay tila isang malakas na hampas ng hangin na nagpatahimik sa buong silid. Ang bawat tibok ng puso ni Renan ay tila bumagal habang ang alaala ng gabing itinapon niya ang kanyang asawa ay muling gumapang sa kanyang isipan. Don't mention that name here. Malamig na tugon ni Renan. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa hawak na tinidor hanggang sa mamuti ang kanyang mga muko. Bakit? Natatakot ka? Hamon ni Calixta habang dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang silya. O baka naman hanggang ngayon, si Lumi pa rin ang hinahanap mo sa mukha ni Tala? You're pathetic, Renan. At ikaw, Nanay Imelda, akala mo ba ay mahal ka ni Tala? Ginagamit lang tayo ng babaeng yan. Tumayo rin si Imelda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang bawat kulubot sa kanyang muka ay tila naging kasing tigas ng bato habang nakaharap sa kanyang manugang.
Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan sa loob ng sarili kong bahay. Akala mo ba ay nakalimutan ko kung paano mo nilandi ang anak ko habang kasal pa siya sa babaeng yan? You're just a gold digger, Calixta. Pareho lang kayo ni Lumi. Ang pagkakaiba lang, mas magaling kang magpanggap. Ang bawat salita ni Imelda ay tila mga latigo na humahagupit sa pagkatao ni Calixta. Ang sakit at kahihiyan ay humalo sa matinding galit na matagal na niyang kinikimkim. Sa paningin ni Calixta, ang lahat ng kanyang isinakripisyo para makuha si Renan ay tila walang saysay sa harap ng matandang ito na hindi marunong masiyahan. How dare you! Ang sigaw ni Calixta ay yumanig sa katahimikan ng gabi. Bago pa man makapagsalita si Renan, mabilis na lumapit si Calixta kay Imelda. Sa gitna ng labis ng silakbo ng damdamin, isang mabilis na pagkilos ang naganap. Ang tunog ng palad na marahas na humalik sa pisngi ni Imelda ay tila isang pagsabog na nagpatahimik sa buong mundo. Ang matanda ay bahagyang napasandal sa lamesa. Ang kanyang mukha ay lumingon sa kabilang direksyon, habang ang brooch sa kanyang dibdib ay bahagyang natanggal at bumagsak sa sahig na patigil ang lahat. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mabigat na paghinga ni Calixta at ang mahinang ritmo ng ulan na muling nagsisimulang pumatak sa labas. Tila inuulit ang tagpo nung gabing pinalayas si Lumi. Si Renan ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa kanyang asawa at sa kanyang ina. Tila hindi malaman kung sino ang kanyang kakampihan sa gitna ng sarili nilang impyerno. Ano ang mangyayari sa pamilyang Rivera ngayong ang pundasyong gawa sa kasinungalingan ay nagsisimula na ring gumuho mula sa loob? At sa gitna ng digmaang ito, nasaan si Tatala at paano niya gagamitin ang bawat lamat na ito upang tuluyang wasakin ang mga taong sumira sa kanyang buhay? Ang bawat hakbang ni Tala sa pagitan ng mga puting krus at mga luntiang damo ay tila isang paglalakbay pabalik sa gabing pinakamadilim sa kanyang buhay. Ang hangin sa sementeryo ay may dalang lamig na hindi kayang pawiin ng sikat ng araw, isang klase ng ginaw na nagmumula sa mga alaalang nakabaon sa ilalim ng lupa. Huminto siya sa harap ng isang maliit na puntod na walang nakaukit na pangalan. Tanging isang munting estatwa ng anghel ang nakatanod doon. Tila nagbabantay sa isang lihim na tanging ang langit lamang ang nakakaalam. Dahan-dahang lumuhod si Tala. Ang kanyang mamahaling seda na damit ay sumayad sa damo. Ngunit wala siyang pakialam. Inilapag niya ang isang kumpol ng sariwang puting rosas sa ibabaw ng marmol. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa malamig na ibabaw ng bato. Tila hinahanap ang init ng isang buhay na hindi man lang niya nayakap ng matagal. Sa kaibuturan ng kanyang puso, ang chairman ng Monteverde Group ay naglaho. Ang natira na lamang ay isang inang nangungulila, isang babaeng ang tanging hiling ay marinig ang isang iyak na kailanman ay hindi dumating. Patawad anak. Ang kanyang bulong ay tila isang marahang himutok na tinangay ng hangin. Patawad kung hanggang ngayon, ang nanay ay puno pa rin ng galit. Patawad kung ang kapayapaang dapat ay para sa iyo, ay ginagamit ko para sa aking paghihiganti. Ang marang paglapit ng isang anino mula sa kanyang likuran ay nagpatingkad sa katahimikan ng paligid. Hindi na kailangan pang lumingon ni Tala upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng malinis na linen at ang pamilyar na bigat ng bawat hakbang ay sapat na upang makilala niya ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa bingit ng kamatayan. I knew I'd find you here, Tala. Ang boses ni Mateo ay malambot, puno ng pangunawa na tila isang gamot sa isang sugat na ayaw maghilom. You've been pushing yourself too hard lately. Ang katawan ay may hangganan at ang puso rin. Huminga ng malalim si Tala, pilit na pinipigilan ang luha na muling mamuo sa kanyang mga mata. Minsan, ang hirap magpanggap na matatag, Doc. Ang hirap dalhin ng maskarang ito araw-araw. Pagod na ako. Pagod na akong magalit. Pagod na akong magplano
Pero sa tuwing tinitignan ko ang puntod na ito, tila muling bumabalik ang bawat patak ng ulan noong gabing iyon. Naupo si Mateo sa tabi niya, hindi inaalintana ang dumi sa kanyang pantalon. Tumingin siya sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang mga puno ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang paghihiganti ay tila pag-inom ng lason at pag-asang ang kaaway mo ang mamamatay tala. I understand your pain, more than anyone else, pero huwag mong hayaang kainin ng dilim ang natitirang liwanag sa'yo. Lumi was kind, tala is powerful. Pero nasaan ang babaeng marunong pang ngumiti ng totoo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Ang babaeng iyon ay namatay na kasama ng batang ito, Mateo. Ang natira na lamang ay ang bawat piraso ng galit na pinagtagpi-tagpi para mabuo ako muli. Kinuha ni Mateo ang isang puting bulaklak mula sa kanyang bulsa at maingat itong inilapag sa tabi ng mga rosas ni Tala. Ang simpleng pagkilos na yon ay nagdala ng isang kakaibang init sa dibdib ni Tala. Isang pakiramdam ng pagiging katuwang, ng hindi pagiging mag-isa sa gitna ng desyerto ng kanyang buhay. Ang kanilang mga kamay ay bahagyang nagtagpo sa ibabaw ng damo, isang sandali ng koneksyon na mas malakas kaysa sa anumang salita. Hindi mo kailangang maging mag-isa sa labang ito, Tala. Ang pangako ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya, tila nangangakong magiging muling mantsa ng kulay sa kanyang mundong itim at puti. I'll be here. Kahit gaano pa kadilim ang tahakin mong landas, hindi ako bibitaw. Sa gitna ng madamdaming sandaling iyon, isang mabilis at hindi inaasahang kislap ng liwanag ang tumama sa gilid ng mga mata ni Tala mula sa malalayong puno sa kabilang panig ng sementeryo. Ang kislap na yon ay tila isang kidlat na nagmula sa lente ng isang kamera. Mabilis na naglaho kasabay ng pagtakbo ng isang anino sa pagitan ng mga malalaking puno ng balete. Napatayo si Tala. Ang kanyang mga mata ay muling naging matalas at mapanuri. Ang kapayapaang saglit niyang naramdaman ay agad na pinalitan ng isang matinding kaba. Sino ang sumusubaybay sa kanya sa lugar na ito? Ang lihim ba ng kanyang pagkatao ay nanganganib na mabunyag bago pa man niya matapos ang kanyang huling plano? Paano haharapin ni Tala ang isang kaaway na gumagalaw sa dilim, habang ang kanyang sariling puso ay unti-unti nang lumalambot dahil sa presensya ni Mateo? At sa pagdating ng susunod na umaga, ang litratong kinuha sa sementeryo ba ay magiging mitya ng kanyang tagumpay o ang simula ng kanyang tuluyang pagbagsak sa kamay ng mga Rivera? Ang bawat tawag sa telepono sa loob ng opisina ni Renan ay tila isang hiyaw ng mga biktima na humihingi ng katarungan. Sunod-sunod at walang tigil ang pag-alingaw-ngaw ng mga ito sa apat na sulok ng silid. Ang bawat pulang ilaw na kumikislap sa kanyang mesa ay nagpapahiwatig ng mga galit na investor at mga creditor na tila mga gutom na lobo na handa ng sumunggab. Ang balita tungkol sa pagpapatigil ng Seaside Expansion Project dahil sa mga pekeng dokumento at paglabag sa batas ay mabilis na kumalat. Tila isang apoy na tumutupok sa lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng isang iglap. Namumutla at nanginginig ang mga kamay ni Renan habang pilit na binabasa ang utos mula sa korte. Ang bawat titik sa papel ay tila nagiging malabo sa kanyang paningin. Hindi maaari ito. Lahat ng pera ko, lahat ng asset ng Rivera Construction nakataya rito. Ang kanyang bulong ay puno ng desperasyon, tila isang taong nalulunod na pilit na humahawak sa kahit anong bagay na lumulutang. Sa gitna ng kaguluhang ito, pumasok si Calixta na may dalang mga maleta. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalala, kundi purong pagkasuklam. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos. What is this, Calixta? Aalis ka sa ganitong sitwasyon? Ang tanong ni Renan. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Renan, I'm a businesswoman. Hindi ako sasama sa isang lumulubog na barko. Malamig na sagot ni Calixta habang isinusuot ang kanyang sunglasses.
Ang lahat ng bank accounts mo ay frozen na. Ang bahay niyo ay nakasangla. I'm not going to starve with you. My lawyers will send the annulment papers. Huwag mo na akong hahabulin. Hindi nakakilos si Renan nang talikuran siya ng babaeng akala niya ay magiging katuwang niya sa tagumpay. Ang bawat hakbang ni Calixta palayo ay tila isang mabigat na pasanin na idinaragdag sa kanyang balikat. Sa labas ng gusali, ang mga tauhan ng bangko ay nagsisimula nang magdikit ng mga notice ng foreclosure. Ang bawat tunog ng papel na idinidikit sa pader ay tila isang pako sa kanyang sariling kabaong. Samantala, sa labas ng marangyang suite ni Chairman Tala, isang babaeng may gusot na buhok at luma nang suot ang pilit na nakikipag-usap sa mga security guard. Si Imelda, na dati ay puno ng yabang, ay tila isang pulubi na nagmamakaawa. Ang bawat pagmamakaawa niya ay hindi pinapakinggan ng mga gwardiya hanggang sa bumukas ang pinto at lumabas si Tala. Dahan-dahang lumapit si Tala kay Imelda. Ang bawat segundo ng kanyang paglalakad ay tila isang pagpapakita ng pagkakaiba ng kanilang katayuan. Nang makarating sa tapat ng matanda, nakita ni Tala ang dumi sa mukha nito at ang panginginig ng mga kamay ni Imelda na dati ay punong-puno ng ginto. Chairman Tala, pakiusap po. Ang boses ni Imelda ay gumaralgal, tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Tulungan niyo po ang anak ko. Lahat po kami ay mawawalan ng tirahan. Alam ko pong marami kayong pera. Maawa po kayo. Tumingin si Tala nang diretso sa mga mata ni Imelda. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mamahaling pitaka. Sa loob nito, kumuha siya ng ilang barya. Mga sentimong tanso na tila walang halaga. Isa-isa niyang inilagay ang mga barya sa nanginginig na palad ni Imelda sa paraang eksaktong ginawa sa kanya ng matanda noong siya ay pinalaya sa gitna ng ulan. Diyan ka magaling, di ba? Ang kumuha ng hindi sa'yo. Ang boses ni Tala ay tila isang bulong na may dalang lason. Iyan ang halaga ng pagkatao niyo para sa akin, Nanay Imelda. Barya, maliit, at madaling itapon. Nanigas si Imelda sa narinig. Ang bawat sentimong nararamdaman niya sa kanyang palad ay tila naging kasing init ng baga. Tumingala siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Bakit mo ito ginagawa? Sino ka ba talaga? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang luma at bahagyang lukot na dokumento. Isang luma at kupas na identification card. Iniharap niya ito sa tapat ng mukha ni Imelda. Sapat na upang mabasa ng matanda ang pangalang nakasulat doon sa ilalim ng larawan ng isang babaeng may maamong mukha at punong-puno ng pag-asa. Ang pangalang Lumi ay pamilyar sa'yo, di ba? Ang boses ni Tala ay naging kasing lalim ng hukay. Ito ang ID na naiwan ko sa bahay niyo noong gabing itinulak mo ako sa hagdan. Noong gabing pinatay mo ang apo mo. Ang bawat salita ni Tala ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Imelda. Ang barya sa kanyang kamay ay tuluyang nahulog at gumulong sa sahig, lumilikha ng isang tunog na tila isang hatol na wala ng bawian. Ang mukha ni Imelda ay naging kasing puti ng papel habang ang katotohanan ay dahan-dahang bumabaon sa kanyang isipan. Paanong ang isang babaeng itinuring nilang basura ay bumalik bilang kanilang hukom? At sa pagkakabunyag ng lihim na ito, meron pa nga bang puwang para sa pagtakas? Ang pamilyang Rivera o ang pagguho ng kanilang tore ay simula pa lamang ng isang mas malalim na pagdurusa sa ilalim ng mga kamay ni Tala Monteverde? Ang bawat kislap mula sa mga lente ng kamera na nakatutok sa entablado ay tila mga talim ng kidlat na humihiwa sa madilim na kapaligiran ng bulwagan. Ang mga reporter ay tila mga gutom na hayop na naghihintay ng bawat salitang bibitawan ng babaeng nakatayo sa gitna ng liwanag. Sa kabilang dako,
Ang mga anino ni na Renan at Imelda ay dahan-dahang lumitaw sa pinto. Ang kanilang mga muka ay bakas ng matinding puyat, gutom, at ang desperasyong makahanap ng kahit anong butas upang makatakas sa paparating na hatol. Chairman Tala, please, huwag niyo itong gawin sa harap ng media. Ang pagsusumamo ni Renan ay tila isang marahang hibla ng sinulid na pilit na humahawak sa isang bumabagsak na pader. Ang bawat hakbang niya palapit sa entablado ay tila isang pag-akyat sa sarili niyang bitayan. Dahan-dahang tumayo si Tala. Ang bawat pag-ikot ng kanyang katawan ay puno ng dignidad at kapangyarihan na tila isang reynang handang magbaba ng sentensya sa kanyang mga traidor na nasasakupan. Tumingin siya ng diretso sa mga kamera. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa libu-libong luhang pumatak sa ulan noong gabing siya ay itaboy. Narito tayo ngayon upang pag-usapan ang katotohanan. Ang boses ni Tala ay umailingaw-ngaw sa buong silid, kasing linaw ng kristal at kasing talim ng brilyante. Ang Seaside Expansion Project ay hindi lamang biktima ng korupsyon. Ito ay biktima ng mga taong walang konsensya, mga taong handang pumatay ng buhay at dangal para lamang sa kapangyarihan. Inilabas ni Tala ang isang itim na folder. Sa loob nito ay ang mga dokumentong nagpapatunay ng lahat ng ilegal na transaksyon ni Renan. Ngunit sa itaas ng lahat ng ito ay ang isang kupas na papel mula sa ospital, ang ulat ng pagkamatay ng kanyang anak. Renan, tignan mo ako. Utos ni Tala. Ang kanyang tinig ay tila isang malamig na hanging tumatagos sa buto. Look at me and tell me if you still remember the woman you threw in the rain. I am Lumi, ang mananahing minaliit niyo, ang asawang itinuring niyong alipin, at ang inang pinagnakawan niyo ng pagkakataong mayakap ang sariling anak. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Ang bawat tao ay tila nakalimot huminga habang pinapanood ang unti-unting pagguho ng pagkatao ni Renan sa gitna ng entablado. Ang mukha ni Imelda ay tila naging isang maskara ng purong sindak. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig hanggang sa siya ay tuluyang mapaluhod sa sahig, tila isang rebultong unti-unti nang nadudurog. Dito naganap ang isang sandaling hindi inaasahan ng sinuman. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang mga kamay. Inalis niya ang kanyang mamahaling kwintas na brilyante at ang kanyang mga hikaw na ginto. At marahang inilapag ang mga ito sa ibabaw ng podium. Ang kanyang mukha ay naiwang walang kahit anong palamuti. Tanging ang purong emosyon at ang katotohanan ng kanyang pagkatao ang natira. Hindi ko kailangan ng mga hiyas na ito para ipakita kung gaano kayo kadumi. Ang kanyang bulong ay tila isang sumpa na dinala ng hangin. Dahil kahit balutin niyo ang inyong sarili ng ginto, ang amoy ng inyong mga kasalanan ay kailanman ay hindi niyo matatago. Mula sa likuran ng bulwagan, ang mga unipormadong pulis ay nagsimulang pumasok. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang marcha ng paparating na katarungan. Lumapit sila kay Renan na nooy nakidisibi nakatitig lamang sa kawalan. Tila isang taong nawala na ang katuwiran. Renan Rivera, you are under arrest for corporate fraud, embezzlement, and the investigation regarding the physical assault of Maribel Monteverde. Ang boses ng opisyal ay tila isang pako na tuluyang nagselyo sa kapalaran ng lalaki. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, habang kinakabitan ng posa si Renan at pilit na itinatayo si Imelda, isang mabilis na pagkilos ang nagmula sa gilid ng kurtina. Isang anino ang lumitaw mula sa dilim, hawak ang isang bagay na kumikinangis sa ilalim ng mga ilaw ng ballroom. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan ay umalingaw-ngaw sa gitna ng bulwagan. Isang matalim na babala na ang gabi ay hindi pa tapos. Isang baril ang nakatutok ngayon sa direksyon ni Tala. Ang mga mata ni Calixta na punong-puno ng galit at desperasyon ay nanlilisik habang ang kanyang daliri ay dahan-dahang humihigpit sa trigger. Ang lahat ng tao ay nagsimulang magtakbuhan, ngunit si Tala ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay walang takot na nakatitig
sa dulo ng bariles. Kung mawawala rin lang ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong sasama ka sa impyerno, Lumi. Ang sigaw ni Calixta ay tila isang hiyaw ng isang taong tuluyan na ring nilamon ng sarili niyang kadiliman. Ang bawat segundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang katarungan ba ay tuluyang magtatagumpay? O ang huling hininga ni Tala Monteverde ay magtatapos din sa gitna ng karahasang kanyang tinakasan? At sa bingit ng kamatayang ito, sino ang handang humarang para sa isang pusong ngayon pa lamang nagsisimulang makaramdam ng tunay na liwanag? Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang dambuhalang pabigat na dumadagan sa dibdib ng lahat ng naroon. Ang dulo ng baril ni Calixta ay nanginginig, sumasalamin sa kanyang nagluluray na katuwiran at sa pait ng kanyang pagkatalo. Ngunit bago pa man tuluyang madiinan ng kanyang daliri ang gatilyo, isang mabilis na anino ang humarang sa harap ni Tala. Si Mateo, na walang pag-aalinlangan, ay ginawang pananggalang ang kanyang sariling katawan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng may tapang sa babaeng nawalan na ng kaisipan. Isang matinding tensyon ang bumalot sa paligid nang marahas na hablutin ng isang opisyal ng pulisya ang braso ni Calixta. Ang baril ay tumama sa kisame habang ito ay pilit na kinukuha at ang bala ay bumaon sa semento, lumikha ng mga maliliit na tipak ng bato na nagliparan sa hangin. Ang tunog ng bakal na bumagsak at gumulong sa sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kaguluhan. Habang kinakaladkad si Calixta palabas, ang kanyang mga hiyaw ng puot ay unti-unting naglaho, tila isang masamang panaginip na tinataboy ng paparating na bukang liwayway. Ilang linggo ang lumipas, ang bawat rehas na bakal sa loob ng pambansang bilangguan ay tila mga guhit ng isang malungkot na tula na isinulat ng pagsisisi. Nakaupo si Tala sa kabila ng makapal na salamin. Ang kanyang muka ay payapa at wala ng bakas ng galit na dati ay kumakain sa kanyang kaluluwa. Sa kabilang panig, naroon si Renan, suot ang kulay kahel na uniporme ng isang bilanggo. Ang kanyang buhok ay tila biglang namuti, ang kanyang mga balikat ay nakayuko, at ang kinang ng ambisyon sa kanyang mga mata ay napalitan na ng madilim na anino ng kalungkutan. Tala, I don't expect you to forgive me. Ang boses ni Renan ay nanginginig, tila isang tuyong dahon na hinahampas ng malamig na hangin sa pamamagitan ng speaker ng telepono. I was blind. I destroyed the only person who truly loved me for who I am. Every night, I see our child in my dreams, and I see your face in the rain. Huminga ng malalim si Tala, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa salaming naghihiwalay sa kanila. I didn't come here to hear your apologies, Renan. I came here to let you go. Ang galit na itinanim ko sa puso ko ay tila isang tanikalang mas lalong naglalayo sa akin sa tunay na kaligayahan. Pinatawad ko na ang sarili ko sa pagmamahal sa isang taong gaya mo. Iyan ang huling regalo ko sa iyo, ang aking pagpapatawad. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan kong maging malaya. Paglabas ni Tala sa bilangguan, nagtungo siya sa isang maliit na eskinita sa gilid ng palengke. Doon, sa ilalim ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at karton, nakita niya ang isang matandang babae na may gusot-gusot na damit at nanginginig na mga kamay. Si Imelda, na dati ay hindi matapakan ng lupa dahil sa kayabangan, ay abala sa pagpulot ng mga tirang gulay sa sahig. Ang kanyang mga mata ay malabo na. Tila hindi na makilala ang karangyaan mula sa kahirapan. Dahan-dahang lumapit si Tala at inilapag ang isang supot ng mainit na tinapay at isang pares ng simpleng tsinelas sa tabi ng matanda. Tumingala si Imelda. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay tila isang mapa ng lahat ng kasamaang kanyang ginawa. Hindi nagsalita si Tala. Iniwan niya ang matanda sa gitna ng katahimikan ng kanyang sariling kinahinatnan.
Ang katarungan ay hindi laging nasa anyo ng kulungan. Minsan, ito ay ang pamumuhay sa mundong ikaw mismo ang sumira. Sa huling bahagi ng araw, nagkita sina Tala at Mateo sa dalampasigan. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay tila isang banayad na himig na naglilinis sa mga peklat ng nakaraan. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila, isang pagpupugay sa pagtatapos ng isang mahabang laban. "Is it finally over?" tanong ni Mateo habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Tala. "Tapos na ang paghihiganti, Mateo," sagot ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa abot-tanaw kung saan ang dagat at langit ay nagtatagpo. Ngunit ang paghilom ay ngayon pa lamang magsisimula. "I'm ready to live again. Not as Lumi, not just as a Monteverde, but as a woman who found her worth in the middle of the storm." Ang bawat tibok ng puso ni Tala ay tila isang bagong kanta ng pag-asa. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung paano siya itinapon, kundi sa kung paano niya piniling buuin muli ang kanyang sarili mula sa bawat basag na piraso ng kanyang buhay. Ang bawat sinag ng araw na dahan-dahang sumisilip sa abot-tanaw ay tila isang banayad na haplos sa pisngi ni Tala. Mainit at puno ng pangakong hindi na muling magdidilim ang kanyang mundo. Ang baybay ng San Antonio, na dati ay saksi sa kanyang pinakamabigat na pighati, ay nababalot na ngayon ng isang kakaibang katahimikan, isang uri ng kapayapaan na hindi lamang nanggagaling sa paligid, kundi nananahan na rin sa loob ng kanyang puso. Ang marahang paghampas ng mga alon sa maputing buhangin ay lumilikha ng isang natural na himig, tila isang awit ng pasasalamat para sa isang bagong simula. Nakatayo si Tala sa tapat ng isang bagong gusaling yari sa kahoy at semento na may karatulang nakasabit sa itaas ng pintuan. "Lumis Haven, a foundation for resilient women." Ito ang kanyang naging misyon sa loob ng nakaraang taon, ang magtayo ng isang kanlungan para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aapi at karahasan upang tulungan silang mahanap muli ang kanilang boses at dangal. Sa loob ng gusali, maririnig ang mahinang ritmo ng mga makina ng pananahi na sabay-sabay na gumagalaw, tila isang koro ng pag-asa na nagmumula sa mga kamay ng mga babaeng dati ay nawalan na ng pangarap. "Chairman Tala, napakaganda po ng mga disenyo na natapos nila ngayong araw." Ang boses ni Aling Nena ay puno ng kagalakan habang lumalapit kay Tala. Ang matanda ay hindi na nagtitinda sa palengke. Siya na ngayon ang tagapamahala ng foundation, suot ang isang malinis at maayos na uniforme na tila nagpabata sa kanyang anyo. Hinawakan ni Tala ang mga kamay ni Aling Nena. Ang init ng palad ng matanda ay tila isang paalala ng tunay na kabutihan na kailanman ay hindi nagbabago. "Salamat sa paggabay sa kanila, Aling Nena. Gusto kong malaman nila na ang bawat tahi na ginagawa nila ay hindi lamang para sa damit, kundi para sa pagbuo muli ng kanilang sariling buhay. I want them to feel that they are worth more than the pain they've endured." Pagkatapos ng kanyang pagbisita, naglakad si Tala patungo sa dulo ng pantalan kung saan naghihintay si Mateo. Ang lalaki ay nakasandal sa railings, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malawak na asul na dagat. Nang maramdaman ni Mateo ang presensya ni Tala, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting tanging para sa kanya lamang inilalaan. "You look peaceful today, Tala," wika ni Mateo habang dahan-dahang kinukuha ang kamay ng babae at pinagsisalikop ang kanilang mga daliri. "Ang layo na nang narating mo mula noong gabing nakita kita sa gitna ng ulan. Looking at you now, I see a star that finally found its place in the sky." Huminga ng malalim si Tala, ang amoy ng dagat at ang init ng kamay ni Mateo ay tila isang selyo ng kanyang kalayaan. Minsan, kailangan nating dumaan sa pinakamadilim na gabi para lamang makita ang ganda ng bukang liwayway, Mateo. Ang bawat sugat na iniwan ni Renan at Imelda
ay naging peklat na lamang. Isang patunay na ako ay lumaban at nagtagumpay. I'm no longer the victim. I am the survivor of my own story. Dahan-dahang inilapit ni Mateo ang kanyang mukha sa noo ni Tala. Isang halik na puno ng paggalang at wagas na pag-ibig ang kanyang iniwan doon. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay tila naging iisa, isang ritmo ng katahimikan at seguridad sa gitna ng malawak na mundo. Sa pagkakataong ito, wala nang kailangang itago, wala nang kailangang patunayan. Ang pag-ibig na nararamdaman ni Tala ay hindi na isang pabigat na naghahanap ng kapalit, kundi isang liwanag na kusang nagbibigay ng init. Are you ready for the next chapter? Tanong ni Mateo. Ang kanyang tinig ay tila isang pangako na kailanman ay hindi mapapako. Tumango si Tala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. I am. At sa pagkakataong ito, Mateo, hindi ko nahahayaang may kumuha ng aking liwanag. Together, we will build a future based on truth and kindness. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa abot-tanaw, nag-iiwan ng kulay lila at ginto sa kalangitan, isang maliit na bata ang lumapit sa kanila at nag-abot ng isang makulay na saranggola. Pinanood ni Tala at Mateo ang saranggola habang ito ay dahan-dahang lumilipad pa itaas. Sumasabay sa ihip ng hangin patungo sa kalawakan. Ang saranggola ay tila simbolo ng malayang espiritu ni Tala. Hindi na nakatali sa nakaraan, hindi na nakakulong sa galit, kundi malayang lumilipad sa langit ng kanyang sariling tagumpay. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang liham ang iniabot ng isang tauhan kay Tala. Ang sobre ay walang pangalan, tanging isang selyo ng kumpanya na matagal na niyang kinalimutan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay muling bumililis nang makita ang sulat kamay na nakasulat sa labas. Ano ang huling mensaheng dala ng nakaraan na tila ayaw pa ring tuluyang bumitaw? At sapat na nga ba ang kapayapaang nahanap ni Tala upang harapin ang huling hamon na ito? Ang bawat tahi ng makukulay na sinulid sa mga telang hinahawakan ng mga kababaihan sa loob ng Lumis Haven ay tila mga hibla ng buhay na muling pinagdugtong-dugtong. Lumipas ang 3 taon mula nang gumuho ang tore ng kasinungalingan ng mga Rivera at sa bawat araw na nagdaan, ang amoy ng luma at maruming nakaraan ay tuluyan nang napalitan ng samyo ng mga sariwang pangarap. Ang bulwagan ng foundation ay puno ng mga masasayang tinig at ang banayad na ingay ng mga kagamitang pang-opisina na nagpapakita ng isang masiglang komunidad. Dahan-dahang binuksan ni Tala ang sobrang kanina pa niya hawak, ang liham na nagmula sa loob ng bilangguan. Ang sulat kamay ni Renan ay hindi na kasing tatag ng dati. Ito ay bako-bako at tila nanginginig. Bawat salita ay may dalang bigat ng isang pusong tuluyan nang sumuko sa katarungan ng tadhana. Sa loob ng liham, inamin ni Renan na ang bawat gabi ay isang pakikipagtuos sa kanyang sariling budhi at ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya ay ang balitang ang babaeng kanyang sinira ay siyang nagtatayo ngayon ng buhay para sa iba. Hindi ko na hinihiling na tingnan mo ako muli, Tala. Ang basa ni Tala sa huling bahagi ng sulat habang siya ay nakatayo sa balkonahe, tinatanaw ang paglubog ng araw. Sapat na sa akin na malaman na ang bituin na pilit kong pinatay ay mas lalong nagningning sa gitna ng kadiliman. You were always the light, and I was just the shadow that tried to swallow it. Be happy, for that is the only way I can truly pay my debt. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Tala. Dahan-dahan niyang itinupi ang liham at inilagay ito sa isang maliit na lalagyan ng mga alaala na hindi na niya muling bubuksan. Ang pagpapatawad na kanyang ibinigay ay hindi isang regalo para kay Renan, kundi isang susi para sa kanyang sariling bilangguan ng puot. Sa pagpapakawala niya sa galit, tuluyan na ring naghilom ang mga peklat na iniwan ng gabing iyon sa hagdanan. Ang kapayapaang nararamdaman niya ngayon
ay hindi na mababayaran ng anumang yaman o hiyas. Handa ka na ba, mahal ko? Ang malambot na boses ni Mateo ay narinig ni Tala sa kanyang likuran. Lumingon si Tala at nakita ang lalaking nanatili sa kanyang tabi sa bawat pag-ikot ng kanyang kapalaran. Hawak ni Mateo ang kamay ng isang batang babae. Isang batang ampon na kanilang kinakalinga, na may mga matang puno ng kuryosidad at pag-asa. Ang bata ay tumakbo patungo kay Tala at niyakap ang kanyang binti. Isang haplos na mas matamis kaysa sa anumang tagumpay sa negosyo. Sa sandaling iyon, alam ni Tala na ang kanyang paglalakbay ay nakarating na sa tamang hantungan. Handa na ako, Mateo. Tugon ni Tala habang kinukuha ang kamay ng bata at ang kamay ng kanyang katuwang sa buhay. Handa na akong harapin ang bukas ng walang takot dahil alam ko na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nanggagaling sa kanyang pangalan o sa lalaking nasa tabi niya, kundi sa tibay ng kanyang kaluluwa na muling bumangon mula sa abo. Ang bawat hakbang nila palayo sa balkonahe ay tila isang martsa patungo sa isang kinabukasan na puno ng liwanag. Ang aral na iniwan ni Tala sa bawat pusong nakikinig ay simple ngunit malalim. Ang sakit ay bahagi ng buhay, ngunit ang manatiling biktima ay isang pagpili. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi ang pagpili na maging maligaya sa kabila ng lahat ng kinuha sa iyo. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho at ang mga unang bituin ay nagsisimulang sumilip sa langit, ang pangalang Tala ay hindi na lamang isang simbolo ng yaman ng mga Monteverde. Ito ay naging isang paalala para sa lahat na kahit gaano pa kalakas ang unos, palaging may isang bituin na muling sisikat upang ituro ang landas patungo sa pag-ibig, pag-asa at tunay na kapatawaran.